Tawagin niyo po akong Borgie. Sa lamay ng lola Sioning ko sa La Union ay may nangyaring pagkakagulo dahil sa mga aswang na kung tawagin ay balbal. Ang buong angkan namin ay naniniwala sa mga aswang at sa isang uri nito na nangunguha ng bangkay. At yun nga ang sinasabi nilang balbal. Kaya naman mahigpit ang naging pagbabantay nila nanay at tatay sa mga unang gabi pa lang. Hindi lang isa ang nagbabantay kapag hating gabi na. Hanggang madaling araw, dapat daw ay grupo. Sa pangatlong gabi, ay 5 kaming magpipinsang lalaki ang nakatoka. Kwentuhan habang nagbabaraha para hindi kami antukin. Bigla ay sumulpot mula sa dilim ang 2 lalaking nagpapambuno. Medyo malayo naman sa lamay pero abot tanaw pa rin namin. Nagulat kami at nagtayuan. Tinitignan namin kung sino yung 2 nag-aaway. Nagtatanungan kami kung sino ba ang mga yon kasi parang hindi sila pamilyar. Palibhasa nga ay madilim kaya naglapitan kami para sana umawat. Humawak pa kami ng kahoy na pamalo. Yung isang pinsan ko upuan ng binitbit. Pero nung malapit na kami at nakita kong lahat kami ay nagpuntahan doon ay nag-alala ko. Naiwan kasi namin si Lola sa lamay niya. Napamura pa ako nang makita namin na ang itsura ng 2 lalaki ay hindi normal. Sobra ang pagkakaitim ng mga muka. Malayo sa kulay ng balat ng katawan. Mga aswang pala. Huminto sa kunwa-kunwarian nilang pagsusuntukan at gumisi. Tsaka kami hinabol. Halos lumipad kami sa takot pabalik sa harap ng bahay namin kung saan nakaburol si Lola. Pagbalik namin doon ay hingal na hingal kami. Nagmamadali kong tsinek ang kabaong. Nakahinga ako ng maluwag dahil nakita kong okay naman si Lola Sioning. Andun pa rin siya. Yung 2 aswang na humabol sa amin ay bigla na lang din nawala. Dahil sa nangyari ay nakalikha kami ng ingay na naging dahilan para magising sila nanay at tatay. Ganun na lang ang gulat nila nung pagtingin daw ni tatay sa kabaong ay wala na ang tunay na bangkay, kundi ang pumalit ay isang putol na katawan ng puno ng saging. Takang-taka pa kami kung paano nangyari yun. Sabi ni tatay, nagpalin lang daw kami sa mga aswang. Mga kasabwat daw yun ng kapwa balbal. Kinuha ang atensyon namin at nagtagumpay naman sila dahil nga iniwan namin si Lola. Yun ang pagkakataon na hinihintay at sinamantala ng isa pang balbal para malayang makuha ang bangkay ni Lola. Napayuko na lang kaming magpipinsan sa kapalpakan namin. Katakot-takot na sermon ang inabot namin dahil doon. Agad namang bumuo ng magroronda sila tatay para hanapin ang aswang na balbal at ang bangkay ni Lola. Sumama rin kaming magpipinsan sa paghahanap. Sila nanay na lang ang naiwan sa lamay. Kaso lumipas ang buong magdamag ay hindi namin natagpuan ang bangkay ni Lola. Ni walang bakas ng mga aswang na natagpuan saan mang sulok ng lugar na pinuntahan namin, maski sa gubat at ilog. Kaya walang paglilibing na naganap. Hanggang ngayon, bit-bit naming magpipinsan sa dibdib ang pagkakamaling yon. Ang sabi ng matatanda, sa 3 gabi ng burol ay bumabalik daw ang kaluluwa ng namatay at doon pa lang nila napapagtanto na namatay na sila. Kapag nakita na nila ang katawang lupa nila na wala ng buhay. Ako po si Jean at narito ang kwento ko tungkol sa pagbisita ng kapatid kong namatay sa 3 gabi ng burol niya. Ang kapatid kong si James ay namatay po sa sakit na leukemia. 15 anyos pa lang siya. Napakabata. Ako naman ay 18. Sabi ng Lola Amparo ko, may paraan para malaman namin kung nakabisita na ang kaluluwa ng nakaburol sa 3 gabi nito.
Maglagay lang daw kami ng abo sa pintuan at kapag dumating doon ang kaluluwa ni James ay maglalakad siya hanggang sa harap ng kabaong. Makikita namin ang bakas ng paa niya dahil sa abo. Na-curious ako kaya ginawa ko ang sinabi ni Lola. Bandang hating gabi, yung wala ng tao sa lamay, ay tsaka ako naglagay ng abo sa pintuan. Nalalakaran daw ng kaluluwa ni James. Nasasabik kasi akong makita maski bakas ng paa niya dahil sobrang close talaga kami ng kapatid ko. Naghintay ako sa upuan hanggang sa makatulugan ko na. Pero bigla akong naalimpungatan nang makaramdam ako ng kakaibang lamig ng hangin na dumampi sa balat ko. Tumingin agad ako sa abo na nilagay ko. Nagulat ako nang makita kong may mga bakas nga, pero hindi lang isang pares ng paa, kundi marami. Kinilabutan ako. Tinawag ko agad sila Lola at Mama. Nakita rin nila. Napaluhod na lang si Mama sa kababalaghang yun habang umiiyak. Wala naman kasing ibang pwedeng maglakad doon nung gabing yun. At meron pang maliliit na paa na parang sa bata. Kaya takang-taka kaming nagtatanungan kung paano nangyari yun at kanino ang iba pang bakas ng mga paa. Sa bilang ko ay nasa 4 na pares ng paa. Kung ganun, kaninong mga paa pala yun? Sino ang mga kaluluwang sumama sa kapatid ko sa pagdating niya sa sarili niyang lamay? Kinabukasan ay pinuntahan kami ng isa sa pinakamatandang babae sa lugar namin na si Nana Dolor. Dati pala ang trabaho niya ay espiritista, pero huminto siya dahil sa masasamang espiritu na gumagambala sa pamilya niya. Nabalitaan niya ang nangyari at ayon sa kanya ay normal lang daw yon. Tulad din daw ng mga buhay, ang mga kaluluwa ay meron ding nakakasalamuha sa kabilang daigdig. Pwedeng kapwa nila multo at pwede rin namang ibang elemento. Magpasalamat na lang daw kami at hindi nag-iisa si James sa kinaroroonan niya ngayon. May mga kasama siyang ibang kaluluwa. Kahit papano ay napanatag kami nila Mama sa sinabi ni Nana Dolor. Sabi ko kay Mama, sana nga ay ganoon para hindi malungkot ang kaluluwa ng kapatid ko. Ako po si Miko. 17 years old ako nang mangyari ang ikukwento ko ngayon sa inyo. Tungkol sa tiyuhin ko na pinag-aagawan ng 2 babae. Hanggang sa mismong lamay niya ay nagkagulo sila. Ang unang babae ay si Tita Sandra, ang legal na asawa ni Tito Hernan. At ang pangalawang babae ay ang kirida na si Tita Felicia. Naghiwalay na kasi dati sina Tito at Tita dahil nagkakamabutihan ng araw sila ni Tita Felicia. Nga pala, boss ng tito ko sa kumpanya si Tita Felicia. Pero bandang huli ay bumalik pa rin siya sa orihinal niyang asawa. Tapos hinahabol siya ng boss lover niya. Nung magkasakit si Tito at namatay na, akala namin ay titigil na si Tita Felicia. Pero nagpunta pa rin siya sa lamay ng tito ko at doon ng gulo na parang walang mataas na edukasyon. Siya raw ang tunay na mahal. Pero Sir Neb, meron akong third eye. Kitang-kita ko nung habang nagsasagutan sina Tita Sandra at Tita Felicia. Nakita ko yung multo ni Tito Hernan. Lumitaw sa tabi ng asawa niya. Nabigla rin ako. Kahit sanay na akong makakita ng multo dati pa, ay noon lang naman ako nakakita ng multo ng kamag-anak. Kaya nanlalaki yung mga mata ko sa pangingilabot. Pinagtabuyan nila si Tita Felicia. Tapos si Tita Sandra naman ay iyak ng iyak sa isang sulok. Wala siyang kamalay-malay na hindi siya nag-iisa roon. Nasa tabi niya ang kaluluwa ng asawa niya. Kahit saan siya magpunta ay nakasunod ang multo ni Tito Hernan. Nilapitan naman ng mama ko si Tita. Nakatatandang kapatid niya ang mama ko. Sinabihan siya na magpahinga na muna sa kwarto at kami na ang bahalang magbantay sa lamay ng asawa niya. Pagtayo ni Tita ay kasunod din niya ang tito ko sa pagpasok sa loob ng silid. Kung makikita niyo lang kung paano bantayan ng multo ng tiyuhin ko yung asawa niya, masasabi niyong mahal na mahal talaga niya.
Pero mapapatanong din kayo kung paano niya nagawang pagtaksilan kung tunay niyang mahal, di ba? Hindi ako makatiis na walang mapagsabihan ng nakita ko. Kaya sinabi ko kay mama. Si mama naman sinabi niya sa kapatid niya kinabukasan. Hindi makapaniwala si tita. Napaiyak na lang siya. Tapos nilapitan niya yung kabaong ni tito at niyakap ng buong higpit. Inawat na lang siya ng mga kamag-anak namin. Hanggang sa libing ay nakabuntot pa rin ang multo ni tito sa asawa niya. Nawala lang matapos ang 40 days. Nagtataka ako kung bakit. Si mama ang nagsabi sa akin na baka raw kinuha na ng liwanag o nakaakyat na sa langit kaya wala na. Pero kahit hindi ko na nakita ang multo ni tito ay hindi maalis sa isip ko kung paano niya tignan ang naiwan niyang asawa. Yung titig niya ay para bang puno ng pagmamahal pero puno rin ng kalungkutan.